May mga gabing ang ulan ay hindi basta bumabagsak mula sa langit, kundi tila may dalang bigat ng mga bagay na hindi masabi. At sa ilalim ng maputlang ilaw ng ospital, nakaupo si Sun Ningning sa isang sulok na parang bahagi na lamang ng anino, tahimik, hindi umiiyak. Ngunit ang mga mata niya ay pagod na sa pagpipigil. Ang amoy ng antiseptic ay kumakapit sa hangin, malamig at walang pakialam, habang ang mahinang tunog ng makina sa tabi ng kama ng kapatid niya ay paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya na bawat segundo ay may katumbas na halaga, at ang halagang iyon ay hindi niya kayang bayaran kung wala siyang gagawin na lampas sa tama at mali. Hawak niya ang isang pirasong papel, isang kontrata, at kahit ilang beses niya itong basahin, hindi nagbabago ang kahulugan. Isang kasal na walang pag-ibig, isang pangalan kapalit ng pera, isang buhay na hindi naman talaga sa kanya. Hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang manginig, kung dahil ba sa lamig o sa bigat ng desisyon, pero malinaw sa kanya ang isang bagay, wala siyang ibang pagpipilian. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng isang silid na puno ng ilaw ngunit walang init, nakatayo si Guyuhan sa harap ng malawak na bintana. Pinagmamasdan ng ulan na dumudulas sa salamin na parang mga bakas ng alaala na hindi niya kailanman piniling balikan. Ang telepono sa mesa ay ilang beses nang tumunog, ngunit hindi niya ito sinasagot agad dahil alam niya kung sino ang nasa kabilang linya, ang kanyang ina at ang parehong kahilingan na ilang buwan na niyang tinatakasan. Nang sa wakas ay sinagot niya, hindi niya kailangang magsalita ng marami. Sapat na ang katahimikan upang iparamdam ang distansya. "Anak," sabi ng boses sa kabilang linya, mahina ngunit matigas. "Kaunti na lang ang oras ko. Gusto ko lang makita ang babaeng pakakasalan mo." Saglit siyang pumikit at sa sandaling iyon, ang ulan sa labas ay parang mas lumakas. Parang may gustong itulak siyang gumawa ng desisyong hindi niya kayang iwasan. "Ayos na," malamig niyang sagot. "Aayusin ko." At sa isang iglap, ang kapalaran ng dalawang taong hindi pa magkakilala ay tuluyan ng nagtagpo. Hindi romantiko ang kanilang unang pagkikita, walang musika, walang mabagal na paggalaw ng oras tulad sa mga pelikula. Sa halip, ito ay isang tahimik na transaksyon sa isang maliit na opisina kung saan ang ilaw ay masyadong maliwanag at ang hangin ay masyadong tuyo. Nakaupo si Ningning, tuwid ang likod, pilit pinipigilan ang sarili na huwag magmukhang natatakot, habang si Guyuhan ay nasa kabilang panig ng mesa. Hindi siya tinitingnan ng direkta. Tila ba ang presensya niya ay isa lamang detalye sa isang mas malaking plano. "Alam mo na ang kondisyon," sabi niya. Diretso, walang paligoy-ligoy, 1 taon. Walang pakialam sa personal na buhay ng isa't isa. Sa mata ng iba, asawa kita. Sa realidad, wala tayong koneksyon. Ang bawat salita ay parang pako na unti-unting bumabaon sa dibdib ni Ningning. Ngunit pinili niyang huwag mag-react dahil kung may natutunan siya sa buhay, iyon ay kung paano lunukin ang sakit ng walang ingay. "At ang kapatid ko?" Mahina niyang tanong, hindi sigurado kung may karapatan ba siyang magtanong. "Sasagutin ko ang lahat ng gastusin," putol niyang sagot. At doon pa lamang, naramdaman ni Ningning ang bigat ng utang na loob na hindi kailanman mababayaran. Sa sandaling iyon, pumirma siya, at sa simpleng galaw ng panulat, ang buhay niya ay tuluyang nagbago, hindi sa paraang pinapangarap ng karamihan, kundi sa paraang tahimik na sumisira sa loob. Nang lumabas siya ng gusali, tumama agad sa kanya ang malamig na hangin ng ulan. At kahit wala siyang dalang payong, hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang mabasa. Parang gusto niyang hugasan ang sarili mula sa desisyong ginawa niya. Ngunit alam niyang hindi ganoon kadali ang lahat. Ang ulan ay tubig lamang, at ang mga pinirmahan niya ay hindi basta nawawala. Lumipas ang mga araw na parang magkakapareho. Bawat isa ay puno ng trabaho, pagod, at ang tahimik na pag-iwas sa isang lalaking mga yon ay legal na konektado sa kanya, ngunit nananatiling estranghero. Sa hotel kung saan siya nagtatrabaho bilang tagalinis, walang nakakaalam ng tunay niyang sitwasyon, at mas gusto niya iyon dahil mas madali ang maging invisible kaysa ipaliwanag ang isang katotohanang
kahit siya ay hirap tanggapin. Tuwing naglalakad siya sa mahabang hallway, ang ilaw sa kisame ay nagiging sunod-sunod na guhit ng liwanag na parang nagbibilang ng bawat hakbang niya, at sa bawat hakbang, may tanong na hindi niya masagot. Hanggang kailan niya kakayanin ito? Isang hapon, habang siya ay nakaluhod sa sahig ng isang silid, pinupunasan ng marmol na tila mas mahal pa kaysa sa buong buhay niya, narinig niya ang boses ng isang bisita. Malakas, matalim, puno ng pagmamataas, at bago pa siya makaiwas, siya na ang target ng galit nito. "Ang tagal mo," sabi ng babae. Tinitingnan siya na parang wala siyang halaga. "Alam mo ba kung gaano ako kahalaga sa hotel na ito?" Yumuko si Ningning, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang muli ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging maliit, ng pagiging walang laban. Ngunit bago pa tuluyang lumalim ang eksena, may isa pang boses na pumasok. Malamig, kontrolado, at may bigat na agad nagpatahimik sa paligid. "May problema ba?" At nang itaas ni Ningning ang kanyang ulo, doon niya muling nakita si Guyuhan. Nakatayo sa may pintuan, ang presensya niya ay parang liwanag na hindi niya alam kung magpapainit o magpapaso. Hindi pa niya alam, ngunit iyon ang simula ng isang pagbabago. Isang bagay na hindi nakasulat sa kontrata, isang bagay na hindi nila pinag-usapan, at marahil isang bagay na pareho nilang hindi kayang kontrolin. Sa pagitan ng ulan sa labas at ng ilaw sa loob, may isang kwento na unti-unting nabubuo, tahimik ngunit matindi, at sa puso nito ay dalawang taong parehong sanay magpanggap na wala silang nararamdaman. Ang hallway ng hotel ay tila mas mahaba kaysa dati. Ang bawat ilaw sa kisame ay parang nakabitin sa pagitan ng liwanag at pagod. At sa gitna nito ay nakatayo si Ningning. Basang-basa pa ang laylayan ng kanyang uniforme mula sa ulan kanina. Hawak pa rin ang mop na parang iyon lamang ang bagay na nagbibigay sa kanya ng dahilan para manatili sa lugar na ito. Hindi niya inaasahan na makikita niyang muli si Guyuhan sa ganitong sitwasyon. Hindi bilang isang pangalan sa papel, hindi bilang isang malamig na boses sa telepono, kundi bilang isang taong may presensya na kayang baguhin ang hangin sa paligid. Ang babae na kanina'y galit na galit ay biglang natahimik, at ang tensyon na kanina'y nakasiksik sa bawat sulok ng silid ay parang unti-unting natunaw, ngunit ang bigat nito ay nanatili sa dibdib ni Ningning, hindi basta nawawala, hindi basta napapalitan ng ginhawa. "May problema ba?" Ulit ni Yuhan, ngunit sa pagkakataong ito, mas mababa ang boses niya. Parang hindi para sa lahat, kundi para lamang sa kanya. At iyon ang mas nakakalito. Hindi agad sumagot si Ningning, hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil sanay siyang hindi magsalita kapag hindi kinakailangan. Sanay siyang lunukin ang mga salita tulad ng pag-inom ng malamig na tubig. Diretso, walang emosyon, kahit masakit sa loob. Ngunit ang babae ay muling nagsalita, mas matalas, mas puno ng pagmamataas. "Sinisiyasat niya ang gamit ko na parang magnanakaw ako? Anong klaseng serbisyo ito?" At sa puntong iyon, naramdaman ni Ningning ang tingin ng lahat na parang nakatutok sa kanya. Parang siya ang problema, siya ang mali. Siya ang dapat humingi ng tawad kahit hindi naman siya ang may kasalanan. Ngunit hindi siya ang unang nagsalita. "Protokol iyon," sabi ni Yuhan. Diretso, walang pag-aatubili, at ang bawat salita ay parang may timbang na hindi pwedeng baliwalain. At sinusunod niya ang trabaho niya. Walang sigaw, walang galit, ngunit sapat iyon upang magbago ang tono ng silid, sapat upang ang babae ay mapaatras. Kahit kaunti lamang, kahit sandali lang. Tumahimik ang paligid, at sa katahimikang iyon, naramdaman ni Ningning ang kakaibang init na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito kaginhawaan, hindi rin ito saya, kundi isang uri ng pagkagulat, parang may bahagi sa kanya na hindi sanay na may taong tatayo para sa kanya. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang pagbabago, kung kailan naging mas malinaw ang tingin ni Yuhan sa kanya. Ngunit ramdam niya ito sa paraan ng pagtahimik ng lahat sa paligid, sa paraan ng pagtingin ng mga kasamahan niya na parang may bagong bagay na hindi nila maintindihan.
At bago pa niya maproseso ang lahat, narinig niya ang susunod na mga salitang mas mabigat pa kaysa sa anumang insulto na natanggap niya sa buhay niya. Simula ngayon, sabi ni Yuhan, habang nakatingin sa kanya, diretso, malinaw, ikaw ang magiging logistics supervisor. Parang huminto ang oras, hindi dahil sa drama, kundi dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Parang may maling bahagi sa eksena na hindi tugma sa realidad niya. Ha? Ang tanging lumabas sa bibig niya, mahina, halos hindi marinig, ngunit sapat upang ipakita ang kanyang pagkalito. Ang mga kasamahan niya ay nagtinginan, may halong gulat at pagdududa, at ang manager ay agad na sumingit. Sir, kakapasok pa lang niya. Ngunit hindi na nito natapos ang pangungusap. Ang kakayahan at integridad, putol ni Yuhan, hindi na susukat sa tagal. At sa sandaling iyon, parang may pader na unti-unting bumagsak sa loob ni Ningning. Ngunit hindi ito pader ng kalayaan, kundi pader ng takot. Dahil alam niya na ang ganitong pagbabago ay hindi libre, hindi walang kapalit. At ang bawat bagay na ibinibigay sa kanya ay may kasamang obligasyon na hindi niya palubos naiintindihan. Hindi siya masaya. Hindi pa. Dahil ang ganitong klaseng pag-angat ay parang ilaw na masyadong maliwanag, nakakasilaw, nakakawala ng balanse. Lumipas ang ilang oras na parang panaginip at nang matapos ang shift niya, natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa labas ng hotel. Ang ulan ay bahagyang humina, ngunit ang hangin ay malamig pa rin. Parang may gustong ipaalala sa kanya na kahit anong mangyari sa loob ng gusali, ang mundo sa labas ay hindi nagbabago. Doon niya muling nakita si Yuhan, nakatayo sa tabi ng kotse, parang hinihintay siya, ngunit hindi siya sigurado kung iyon ba talaga ang nangyayari o isa lamang itong pagkakataon na hindi sinasadya. Sumakay ka, sabi nito. Simple, parang utos ngunit hindi ganap. At doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Ningning. Hindi dahil sa kaba lamang, kundi dahil sa hindi niya maintindihan kung bakit siya ang tinatawag. Hindi na po kailangan. Mabilis niyang sagot, halos reflex, dahil iyon ang nakasanayan niya. Tumanggi, umiwas, manatili sa lugar na alam niya. Ngunit hindi agad umalis si Yuhan, at ang katahimikan sa pagitan nila ay parang mas mabigat pa kaysa sa anumang salita. Hindi kita tinatanong kung kailangan, sabi niya, mas mahina, ngunit mas direkta. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Ningning ang kakaibang pagkapit ng sitwasyon. Parang wala siyang lugar na matatakbuhan. Parang ang mundo ay unti-unting sumisikip sa pagitan nilang dalawa. Hindi siya agad sumagot. Tiningnan niya ang ulan, ang mga ilaw ng lungsod na nagre-reflect sa basang kalsada, ang mga taong dumadaan na parang may kanya-kanyang kwento na hindi niya kailanman malalaman. At sa gitna ng lahat ng iyon, naisip niya kung gaano kalayo ang mundo ni Yuhan sa mundo niya. Isang hakbang lamang ang pagitan nila, ngunit ang agwat ay tila walang hanggan. Sa huli, sumakay siya, hindi dahil gusto niya, kundi dahil pagod na siyang lumaban sa mga bagay na wala naman siyang kontrol. At habang umaandar ang sasakyan, ang katahimikan sa loob ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng ulan sa labas. Hindi sila nag-usap agad at sa katahimikang yon, mas malinaw ang bawat hininga, bawat galaw, bawat bagay na hindi nila sinasabi. Bakit mo ginawa iyon? Tanong niya sa wakas. Hindi tumitingin. Nakatuon lamang sa sarili niyang kamay na mahigpit na magkahawak. Ano? Sagot ni Yuhan. Parang hindi niya agad na intindihan. O baka ayaw lamang niyang gawing malinaw ang tanong. Yung promotion, mahina niyang dagdag, hindi ko naman kailangan yon. Saglit na natahimik si Yuhan at nang magsalita siya, ang boses niya ay hindi na kasing lamig tulad ng dati, ngunit hindi rin ganap na mainit. Hindi ko ginagawa ang mga bagay dahil kailangan mo, sabi niya, ginagawa ko dahil tama. At sa simpleng sagot na yon, may kung anong gumalaw sa loob ni Ningning. Hindi pa ito tiwala, hindi pa ito pag-asa, ngunit may maliit na bahagi sa kanya na nagsimulang magtanong kung posible bang may mundo kung saan hindi siya kailangang magbayad para sa bawat tulong na natatanggap niya. Sa labas,
Patuloy ang ulan, at ang mga ilaw ng lungsod ay parang nagiging mas malabo habang sila ay umaandar. Ngunit sa loob ng sasakyan, may isang bagay na unti-unting nagiging malinaw, isang koneksyon na hindi nila planado, hindi nila hiniling, ngunit naroon, tahimik, matatag at hindi madaling baliwalain. Ang bahay ng pamilya Go ay hindi lamang malaki. Ito ay may sariling uri ng katahimikan na parang hindi basta nababasag ng mga yabag o salita. Isang katahimikang may halong kapangyarihan at lungkot. At habang nakaupo si Ningning sa loob ng sasakyan, sa labas ng gate, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kalayo ang mundong ito sa mundong kinagisnan niya. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang lupa ay basa pa rin. At ang mga ilaw sa hardin ay nagre-reflect sa tubig na parang mga alaala na ayaw matuyo. Tandaan mo, sabi ni Yuhan habang hindi pa siya bumababa. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may halong pagod na hindi niya itinatago. Sirain mo ang pagkikita. Kung ayaw ka ni Mama, mas madali tayong makakawala sa kasal na ito. Hindi agad sumagot si Ningning, hindi dahil hindi niya naintindihan, kundi dahil ang salitang sirain ay tila napakadali para sa kanya, ngunit napakabigat para sa kanya na isagawa, lalo na kapag ang taong haharapin niya ay hindi naman niya kilala mo. Habang naglalakad siya papasok, naramdaman niya ang lamig ng marmol sa ilalim ng kanyang sapatos. Ang bawat hakbang ay parang mas malakas kaysa sa normal. Parang bawat tunog ay may kasamang tanong, tama ba ang ginagawa niya? O isa na naman itong hakbang papunta sa isang desisyong hindi na niya mababawi? Pinili niyang isuot ang pinakasimpleng damit na halos hindi tugma sa lugar. Medyo gusot, walang kinang, dahil iyon ang plano, iyon ang inaasahan sa kanya, iyon ang paraan para hindi siya magustuhan. Ngunit sa loob-loob niya, may maliit na bahagi na umaasang magiging madali lang ang lahat, na ang ina ni Yuhan ay magiging katulad ng ibang mayayamang babae na nakilala niya. Malamig, mapangmata, at madaling magdesisyon batay sa panlabas na anyo. Ngunit nang makita niya ang babae sa sala, nakaupo sa ilalim ng mainit na ilaw, ang ngiti nito ay hindi malamig, kundi puno ng kakaibang lambing na hindi niya inaasahan. At doon nagsimulang mabasag ang plano niya bago pa man ito magsimula. Ikaw ba si Ningning? Tanong ng ina ni Yuhan. Ang boses ay mahina ngunit malinaw, at ang paraan ng pagtitig nito ay parang hindi naghahanap ng mali, kundi naghahanap ng katotohanan. Saglit na natigilan si Ningning, ngunit agad niyang inalala ang sinabi ni Yuhan, kaya pinilit niyang tumayo ng medyo baluktot, parang wala siyang pakialam sa paligid. At sinagot niya ng diretsyo, oo, ako po yun, pero hindi kami bagay ng anak ninyo. Hindi siya naghintay ng reaksyon. Agad siyang nagsalita muli. Pinipilit gawing mas magulo ang sitwasyon. Nagpakasal lang kami dahil sa pera. At sa totoo lang, hindi ko siya mahal. At hindi rin siya ang gusto kong makasama. Ang bawat salita ay parang bato na ibinabato niya sa hangin. Umaasang may tatama, may magagalit, may magtataboy sa kanya palabas ng bahay na ito. Ngunit ang ina ni Yuhan ay hindi agad nagsalita. At sa katahimikang iyon, mas naramdaman ni Ningning ang kabog ng puso niya. Parang siya ang kinakabahan, hindi ang taong kaharap niya. Teka, mahina ngunit matatag na sagot ng ina, at dahan-dahan itong tumayo. Lumapit kay Ningning na parang sinusukat ang distansya hindi ng katawan, kundi ng damdamin. Dahil asawa mo ang anak ko, tawagin mo na akong nanay. Parang may mali sa narinig niya, parang may kulang sa eksena, kaya napatingin si Ningning ng diretso sa babae. Hindi na nagtatago, hindi na nagpapanggap na, po. Halos pabulong niyang tanong, at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gabing iyon, hindi niya alam kung anong susunod niyang sasabihin. Ngunit ang ina ni Yuhan ay ngumiti lamang, mas maliwanag kaysa sa ilaw sa paligid. Hindi mahalaga kung paano kayo nagkakilala. Ang mahalaga, ikaw ang pinili niya, at iyon ang sapat para sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ningning ang kakaibang init sa dibdib. Hindi ito ginhawa, kundi isang uri ng sakit na mas malalim, dahil ang kabutihan na hindi niya inaasahan ay mas mahirap tanggapin kaysa sa panlalamig na sanay siya. Pero,
Hindi po ninyo naiintindihan. Pilit niyang sabi. Sinusubukang ibalik ang plano sa direksyong gusto niya. Tagalinis lang ako, galing sa probinsya at nagpakasal lang ako dahil kailangan ko ng pera para sa kapatid ko. Tahimik na nakinig ang ina ni Yuhan at sa halip na magbago ang ekspresyon nito, mas lalo pa itong naging malambot. Mas lalo kitang naiintindihan, sagot nito. At ang mga salitang iyon ay parang hindi dapat marinig ni Ningning, parang hindi dapat totoo. Ang hirap ng buhay ay hindi kasalanan at ang pagmamahal minsan hindi agad dumarating. Sa puntong yon, tuluyang gumuho ang plano ni Ningning at ang pakiramdam niya ay parang nakatayo siya sa gitna ng ulan nang walang payong. Hindi dahil walang proteksyon, kundi dahil hindi niya alam kung saan siya dapat pumunta. Pilit siyang ngumiti, pilit na tumango, ngunit sa loob niya ang lahat ay magulo. Parang ang direksyon na pinili niya ay biglang nagbago nang hindi siya handa. Magkano ang kailangan mo para sa kapatid mo? Biglang tanong ng ina, direkta, walang pag-aalinlangan, at doon napahinto si Ningning dahil ang tanong ay masyadong simple, ngunit ang sagot ay masyadong mabigat. Hindi po. Agad niyang tanggi, ngunit hindi pa siya natatapos. Sabihin mo lang, ulit ng ina. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Ningning na ang bawat segundo ay humahaba. Parang ang mundo ay naghihintay ng sagot na hindi niya kayang ibigay ng walang kapalit. 30 milyon. Halos hindi niya marinig ang sarili niyang boses. Parang hindi siya ang nagsalita. Parang ang numero ay kusa na lang lumabas mula sa isang bahagi ng sarili niyang matagal nang pagod na lumaban. Sandaling katahimikan at pagkatapos ay isang simpleng sagot. Walang problema. Hindi niya alam kung alin ang mas nakakatakot, ang bilis ng sagot o ang katotohanang totoo ito. At nang marinig niya ang tunog ng kumpirmasyon ng transfer, parang may kung anong naputol sa loob niya, parang ang huling bahagi ng kontrol na hawak niya ay tuluyan nang nawala. Ngayon, sabi ng ina, nakangiti. Tawagin mo na akong nanay. Hindi agad niya nagawa. Ang salitang yun ay parang napakagaan para sa iba, ngunit para sa kanya, ito ay may bigat na hindi masukat, parang may kasamang utang na hindi kailanman mababayaran. Ngunit sa huli, mahina niyang sinabi, Nanay. At sa simpleng pagbigkas na yon, may isang bagong ugnayan na nabuo. Hindi niya pinili, hindi niya planado, ngunit naroon, totoo, at hindi na madaling putulin. Sa labas, ang mga ilaw ay mas maliwanag na, ang ulan ay tuluyan ng tumigil. Ngunit sa loob ni Ningning, may bagyo na nagsisimula pa lamang. Isang bagyong hindi niya alam kung paano haharapin. Lalo na kapag ang taong dapat niyang layuan ay unti-unti nang nagiging sentro ng mundong hindi niya sinasadyang pasukin. Ang salitang nanay ay nanatili sa hangin kahit matapos niya itong bigkasin. Parang isang bagay na hindi na mababawi, parang isang pinto na minsan nang nabuksan ay hindi na basta maisasara. At habang nakaupo si Ningning sa gilid ng sofa, naramdaman niya ang bigat ng katahimikan na kasunod nito. Hindi na kasing tensyonado tulad ng dati, ngunit mas malalim, mas personal, mas mahirap takasan. Sa kabilang banda, ang ina ni Yuhan ay tila mas lalo pang naging magaan ang loob, parang may matagal nang hinihintay na sagot na. Sa wakas ay nakuha niya, at sa paraan ng pagtingin nito kay Ningning, may kakaibang lambing na halos hindi niya kayang salubungin ng diretsyo. Hindi ka naalis agad, sabi ng ina. Halos parang pakiusap, ngunit may halong utos. Magpahinga ka muna, dito ka na kumain. Ngunit ang bawat alok ay parang dagdag na tanikala para kay Ningning, dahil habang tumatagal siya sa lugar na ito, mas lalo niyang nararamdaman na hindi siya nababagay, na ang bawat kabutihan na ibinibigay sa kanya ay may kasamang obligasyon na hindi niya kayang pangalanan. Kailangan ko na pong bumalik sa trabaho, sagot niya. Pilit na pinipigilan ang sarili na huwag magmukhang nagmamadali. Ngunit ang totoo, gusto na niyang makalayo. Kahit sandali lang, kahit makabalik sa mundong mas malinaw ang mga hangganan. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, tumunog ang telepono ng ina ni Yuhan at ang nangiti nito ay agad na nagbago. Hindi naging malamig, kundi naging mas buhay,
mas puno ng inaabangang emosyon. "Anak," sabi nito sa kabilang linya, "nandito na ang asawa mo." Sa labas ng bahay, kakahinto pa lamang ng sasakyan ni Yuhan at kahit hindi pa siya bumababa, ramdam na niya ang kakaibang tensyon na parang naghihintay sa kanya sa loob. Hindi niya inaasahan na magtatagal si Ningning at mas lalong hindi niya inaasahan na tatawag ang ina niya na parang may bagong natuklasan. "Ano na naman ang ginawa mo?" tanong niya sa sarili habang binubuksan ang pinto at sa bawat hakbang papasok, naramdaman niyang ang dating plano ay unti-unting nawawala sa kontrol niya. Nang makita niya si Ningning sa sala, nakaupo sa tabi ng ina niya, hindi na mukhang handang sirain ang lahat tulad ng pinag-usapan nila. May kung anong kumislap sa loob niya. Hindi galit, hindi rin ginhawa, kundi isang uri ng pagkalito na hindi niya agad maipaliwanag. "Bakit hindi ka pa umaalis?" tanong niya. Diretso, ngunit hindi kasing lamig tulad ng dati at sa sandaling iyon, napatingin sa kanya si Ningning. Ang mga mata ay may halong pagod at hindi masabing emosyon. "Pinipigilan ako ni Nanay," sagot niya, at ang salitang yun ay parang may sariling bigat na agad na naramdaman ni Yuhan. Saglit siyang napatingin sa ina niya at bago pa siya makapagsalita, nauna na itong manggungumiti. "Bakit mo naman papalayasin ang asawa mo? Ngayon ko pa lang siya nakilala at hindi mo man lang ako pinagbigyan." Parang may mali sa eksena, parang may bahagi na hindi naaayon sa plano at sa sandaling iyon, naisip ni Yuhan na baka may hindi siya nakikita. Baka may bagay na hindi niya naiintindihan tungkol sa babaeng kaharap niya. Ngunit hindi siya agad nagsalita dahil sa loob niya may kakaibang pakiramdam na unti-unting lumalawak, isang pakiramdam na hindi niya kontrolado. Lumipas ang gabing yon na parang mas mabilis kaysa sa inaasahan at nang tuluyan ng makaalis si Ningning, ang hangin sa labas ay mas malamig kaysa kanina. Parang may naiwan siyang bahagi ng sarili niya sa loob ng bahay na yon. Habang naglalakad siya papunta sa kalsada, hindi niya napansin na sinusundan siya ng isang sasakyan hanggang sa marinig niya ang pamilyar na boses mula sa bintana. "Sumakay ka." Hindi na siya nagtanong kung bakit. Hindi na rin siya tumanggi agad dahil pagod na siya. Pagod sa pag-iisip, sa pag-iwas, sa pakikipaglaban sa mga bagay na tila hindi naman talaga niya kayang kontrolin. Sumakay siya at tulad ng dati, ang katahimikan sa loob ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng lungsod sa labas. "Anong ginawa mo?" tanong ni Yuhan, hindi tumitingin. Ngunit ang tono niya ay mas seryoso kaysa dati, parang naghahanap ng sagot na hindi niya inaasahan. Saglit na natahimik si Ningning bago sumagot. "Sinunod ko lang ang sinabi mo, pero hindi gumana." "Hindi gumana?" ulit ni Yuhan, at sa pagkakataong yon, bahagya siyang napangiti. Hindi dahil natatawa siya, kundi dahil may bahagi sa kanya na hindi inaasahang natuwa sa sagot. "Hindi kanya nagustuhan?" dagdag niya, at sa unang pagkakataon, may bahagyang biro sa boses niya. Umiling si Ningning dahan-dahan. Mas lalo niya akong nagustuhan at binigyan pa niya ako ng pera. Sa puntong iyon, tuluyang natahimik si Yuhan at ang kamay niya sa manibela ay bahagyang humigpit. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya agad maipaliwanag. Isang uri ng pag-aalala o marahil isang kakaibang pakiramdam na parang may nawawala sa kontrol niya. "Magkano?" tanong niya, diretso, at nang marinig niya ang sagot, hindi siya agad nakapagsalita. 30 milyon. Ang numero ay parang bumagsak sa pagitan nila, mabigat, tahimik, at hindi madaling baliwalain. "At tinanggap mo?" tanong niya muli. Mas mababa ang boses at sa pagkakataong yon, napatingin sa kanya si Ningning, diretso, walang pag-iwas. "Kailangan ko," sagot niya. Simple, walang depensa, ngunit puno ng katotohanan na hindi niya kayang baguhin. Sa sandaling iyon, may kung anong nagbago sa loob ni Yuhan. Hindi ito galit. Hindi rin ito simpatiya lamang, kundi isang mas malalim na bagay na unti-unting umuusbong, parang isang tanong na hindi niya pa kayang sagutin.
hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa babaeng ito at bakit parang mahalaga na ang sagot. Sa labas, ang lungsod ay patuloy sa paggalaw, ang mga ilaw ay kumikislap sa basang kalsada, at ang gabi ay tila walang katapusan. Ngunit sa loob ng sasakyan, may isang bagong katahimikan na nabuo. Hindi na awkward, hindi na malamig, kundi puno ng mga bagay na hindi pa nila kayang sabihin, ngunit pareho nilang nararamdaman. At sa gitna ng katahimikang iyon, hindi nila alam na ang perang tinanggap ni Ningning ay hindi lamang solusyon sa problema, kundi simula ng isang mas komplikadong ugnayan. Isang ugnayan na unti-unting maglalagay sa kanila sa pagitan ng utang, damdamin at katotohanang hindi nila kayang takasan. Ang umaga pagkatapos ng gabing iyon ay dumating na parang walang nangyari, ngunit sa loob ni Ningning, malinaw na may nagbago, hindi sa paraan ng mundo, kundi sa paraan ng pagtingin niya rito. Parang ang mga bagay na dati ay simple lamang ay nagkaroon ng bigat at ang mga desisyong dati ay malinaw ay naging malabo. Sa salamin ng maliit niyang kwarto, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Parehong mukha, parehong mata, ngunit may kung anong pagod na hindi niya maitatago. Isang uri ng pagod na hindi galing sa trabaho, kundi sa mga bagay na hindi niya kayang pangalanan. Ang perang natanggap niya ay nakatago sa isang bag sa ilalim ng kama. Hindi niya pa ginagalaw, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sa tuwing naiisip niya ito, may kasamang pakiramdam na parang may kapalit na hindi pa sinisingil, ngunit alam niyang darating. Sa hotel, ang lahat ay tila mas tahimik, ngunit mas mabigat ang mga tingin. At kahit walang direktang sinasabi ang mga kasamahan niya, ramdam niya ang pagbabago. Ang dating simpleng Ningning ay ngayon ay may bagong posisyon, bagong responsibilidad, at kasabay nito, bagong distansya mula sa iba. Habang naglalakad siya sa hallway, hindi na siya basta dumadaan. Sinusundan na siya ng mga mata, sinusukat, kinukumpara, hinuhusgahan. At sa bawat hakbang, nararamdaman niyang parang hindi na siya kabilang kahit saan. Hindi sa dati niyang mundo, at hindi rin sa mundong pinapasok niya ngayon. Nang dumating si Yuhan sa hotel, hindi niya agad hinanap si Ningning, ngunit ang presensya niya ay parang alon na unti-unting kumalat sa buong gusali. At kahit ang mga empleyado ay nagiging mas maingat sa bawat galaw. Nang sa wakas ay nagkita sila sa isang bahagi ng lobby. Walang dramatikong eksena, walang malalakas na salita. Tanging isang tingin na parang may gustong itanong, ngunit hindi pa handang itanong. May oras ka ba? Tanong niya, diretso, at kahit simpleng tanong yon, naramdaman ni Ningning na parang may mas malalim na ibig sabihin sa likod nito. Hindi niya agad tinanggihan, ngunit hindi rin siya agad pumayag. Dahil sa loob niya, may bahagi na gustong umiwas, ngunit may bahagi rin na gustong malaman kung ano ang susunod. Pagkatapos ng trabaho, sagot niya sa huli, at sa sandaling iyon, tumango si Yuhan. Parang sapat na ang sagot na yon, parang hindi niya kailangan ng higit pa sa ngayon. Sa hapon, dinala siya ni Yuhan sa isang butik na hindi niya kailanman maiisip na papasukan. Ang ilaw ay malambot, ngunit malinaw. Ang mga damit ay parang hindi para sa mga taong tulad niya. At habang nakatayo siya sa gitna ng lugar, naramdaman niyang parang mali ang presensya niya roon. Parang may pinto na dapat hindi niya tinawid. Pumili ka, sabi ni Yuhan. Simple, ngunit sa paraan ng pagsabi niya, parang hindi iyon pakiusap, kundi isang bagay na inaasahan niyang gagawin ni Ningning. Hindi ko kailangan nito, agad niyang sagot, halos reflex, dahil iyon ang nakasanayan niya. Tumanggi sa mga bagay na hindi niya kayang panindigan, ngunit hindi siya pinansin ni Yuhan. Sa halip ay tumingin siya sa mga damit na parang sinusukat hindi ang presyo, kundi ang bagay na maaaring magbago sa kanya. Hindi ito tungkol sa kailangan, sabi niya. Mahina. Tungkol ito sa karapatan mo. Sa unang pagkakataon, napatingin si Ningning sa kanya ng diretsyo. At sa sandaling iyon, may kung anong bumaligtad sa loob niya. Hindi dahil naniwala siya agad, kundi dahil hindi niya inaasahan na may magsasabi sa kanya ng ganito. Wala akong karapatan sa ganito,
Sagot niya, hindi galit, kundi parang isang katotohanang matagal na niyang tinanggap. Tahimik si Yuhan sandali at nang magsalita siya muli, ang boses niya ay hindi na kasing kontrolado tulad ng dati. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Walang sagot si Ningning dahil ang totoo, hindi niya alam kung sino ang nagsabi. Baka ang buhay mismo, baka ang mga taong nakapaligid sa kanya, o baka siya mismo ang nagturo sa sarili niya na iyon ang totoo. Sa huli, hindi na siya nakipagtalo. Hinayaan niyang sukatin ang damit. Hinayaan niyang makita ang sarili sa salamin na ibang-iba sa nakasanayan niya. At sa bawat tingin niya sa refleksyon, may kakaibang pakiramdam. Hindi ito saya. Hindi rin ito lungkot. Kundi isang uri ng pagkalito. Parang may dalawang bersyon ng sarili niya na hindi niya alam kung alin ang totoo. Maganda, sabi ng sales lady. At kahit simpleng papuri iyon, naramdaman ni Ningning na parang hindi iyon para sa kanya, kundi para sa imahe na nakikita ng iba. Ngunit nang tumingin siya kay Yuhan, ang tingin nito ay hindi tulad ng iba. Walang paghusga, walang pag-aalinlangan, kundi isang tahimik na pagtanggap na hindi niya inaasahan. Hindi bagay sa akin, mahina niyang sabi. Ngunit bago pa niya matapos, sumagot si Yuhan, bagay sa'yo. At sa simpleng pagtutol at pagtanggap na iyon, may isang bagay na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na hindi nila pinangalanan. Ngunit naroon, malinaw at hindi na basta mawawala. Paglabas nila ng butik, ang gabi ay nagsisimula ng lumalim at ang mga ilaw ng lungsod ay parang mas maliwanag kaysa dati. Ngunit sa loob ni Ningning, may tanong na patuloy na umiikot. Kung ang lahat ng ito ay pansamantala lamang, bakit parang unti-unti niyang gustong manatili? At sa tabi niya, si Yuhan ay tahimik, ngunit sa loob niya, may desisyon na unti-unting nabubuo. Isang desisyon na maaring baguhin ang lahat, ngunit hindi pa niya kayang sabihin, hindi pa ngayon, hindi pa sa oras na ito. May mga alaala na hindi mo kailanman hinahanap, ngunit kusa silang bumabalik sa mga sandaling hindi ka handa. At habang naglalakad si Ningning sa gilid ng kalsada kinabukasan, bitbit ang maliit na kahon ng pagkain na siya mismo ang nagluto, naramdaman niyang ang bawat hakbang ay parang may kasamang bigat ng nakaraan na hindi niya kailanman tuluyang natakasan. Ang hangin ay mainit, walang ulan, ngunit sa loob niya ay may lamig na hindi nawawala. Isang lamig na nagmumula sa mga bagay na matagal na niyang kinimkim, mga gabi na wala siyang makain, mga araw na kailangan niyang ngumiti kahit walang dahilan, at ang mga pagkakataon na tinanggap niya ang pangaapi dahil iyon lamang ang paraan para mabuhay. Sa maliit na sulok kung saan siya nagtitinda ng egg pancake, ang usok mula sa mainit na kawali ay umaangat na parang ulap ng alaala, at habang iniikot niya ang batter, ang tunog ng mantika ay parang pamilyar na musika. Isang musika na hindi maganda, ngunit totoo. Ningning, kakagaling mo lang sa ospital, nagtatrabaho ka na agad, sabi ng isang matandang suki. At kahit may halong pag-aalala ang boses nito, ngumiti lamang si Ningning, hindi dahil okay siya, kundi dahil iyon ang mas madaling gawin kaysa ipaliwanag ang lahat. Ayos lang po, sagot niya, mahina, kailangan lang talaga. Ngunit ang katahimikan ng simpleng araw ay hindi nagtagal. Dahil unti-unting dumating ang mga taong hindi niya inaasahan, mga kababayan niya, mga taong dati niyang kilala, at sa paraan ng pagtingin nila sa kanya, malinaw na hindi sila naparito para bumili lamang ng pagkain. Ikaw ba yan, Ningning? Tanong ng isa, may halong pagtataka at hindi maitago na paghusga. Ganito na lang ba ang ginagawa mo ngayon? Hindi agad sumagot si Ningning dahil sanay na siya sa ganitong tono. Hindi direktang insulto, ngunit sapat upang iparamdam sa kanya ang distansya, ang pagbabago ng tingin ng iba. Trabaho lang po, sagot niya sa huli. Simple, ngunit sa loob niya, may kung anong sumikip. Parang ang bawat salita ay may kasamang sakit na hindi niya maipakita. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Narinig namin, dagdag ng isa pa, mas diretsyo, mas walang pag-aalinlangan. Nagpakasal ka raw sa matandang lalaki para sa pera. Sa sandaling iyon, tila huminto ang paligid.
Ang ingay ng kalsada, ang tunog ng mantika, ang hangin, lahat ay parang nawala. At ang natira lamang ay ang mga salitang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Hindi ito bago. Narinig na niya ito dati. Ngunit sa bawat pag-ulit, mas lalong sumasakit, mas lalong lumalalim. Hindi totoo yan, sagot niya. Mahina ngunit matatag. At sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko, hindi siya umiwas. Ngunit ang tawa ng mga tao ay parang sagot na hindi niya kayang labanan. Talaga ba? Sabi ng isa, bakit ganyan ang buhay mo ngayon? Bago pa siya makasagot, may isang boses na pumasok. Pamilyar, malamig, ngunit may kakaibang lakas na agad nagpatahimik sa paligid. Kung may problema kayo, ako ang kausapin ninyo. Nang lumingon si Ningning, naroon si Yuhan, nakatayo sa likod niya. Ang presensya niya ay parang pader na biglang sumulpot sa gitna ng gulo. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang pag-angat ng dibdib niya, hindi dahil kailangan niya ng tulong, kundi dahil may taong kusang tumayo para sa kanya. Boss mo pala yan? Tanong ng isa, may halong pagdududa, at bago pa sila makapagpatuloy, may isa pang sasakyan ang dumating. At mula rito ay bumaba ang isang assistant na agad na lumapit kay Yuhan. Sir, nandito na po kayo. Sa sandaling iyon, nagbago ang tono ng lahat. Ang pagmamataas ay napalitan ng pag-aalinlangan. Ang pagtawa ay napalitan ng katahimikan. At ang mga taong kanina'y malakas magsalita ay unti-unting umatras. Parang biglang naalala kung nasaan ang lugar nila. Pasensya na po, sabi ng isa. Pilit, ngunit malinaw na hindi galing sa loob. At si Yuhan ay hindi agad sumagot. Sa halip ay tumingin lamang siya kay Ningning. Parang hinihintay ang reaksyon niya. Ngunit si Ningning ay hindi agad nagsalita. Tumingin siya sa mga taong nasa harap niya, sa kawali, sa usok, sa lahat ng bagay na bahagi ng buhay niya. At sa sandaling iyon, may desisyon siyang ginawa. Hindi na siya tatakbo, hindi na siya magtatago. Kung may mali akong nagawa, ako ang mananagot. Sabi niya, malinaw, pero wala kayong karapatang husgahan ang buhay ko. Tahimik ang paligid matapos iyon, at sa unang pagkakataon, hindi siya ang umiwas. Pagkatapos ng eksena, nang makaalis na ang lahat, nanatili si Yuhan sa tabi niya, hindi nagsasalita agad, parang binibigyan siya ng espasyo na huminga, na bumalik sa sarili niyang ritmo. Hindi mo kailangang gawin lahat mag-isa, sabi niya sa wakas, at ang boses niya ay hindi na kasing lamig tulad ng dati, kundi may halong pag-aalala na hindi niya maitago. Sanay na ako, sagot ni Ningning, at kahit simple ang salita, may bigat ito na hindi kayang sukatin ng kahit anong paliwanag. Saglit na natahimik si Yuhan, at nang magsalita siya muli, ang tanong niya ay mas personal kaysa dati. Hanggang kailan? Hindi agad sumagot si Ningning dahil ang tanong ay hindi niya kayang sagutin. Hindi ngayon, hindi kahit kailan. Dahil ang totoo, hindi niya alam kung kailan matatapos ang laban na matagal na niyang sinimulan. Sa huli, tumingin siya kay Yuhan diretso, at sa mata niya, may pagod ngunit may lakas pa rin, hanggang sa wala na akong kailangan ipaglaban. At sa sagot na yon, may kung anong nagbago sa loob ni Yuhan, isang desisyon na unti-unting nabubuo, isang bagay na hindi na lamang tungkol sa kontrata o obligasyon, kundi tungkol sa isang tao na unti-unti niyang nakikita hindi bilang responsibilidad, kundi bilang isang bagay na gusto niyang protektahan kahit hindi niya pa lubos na iintindihan kung bakit. Sa paligid nila, ang usok mula sa kawali ay unti-unting nawawala sa hangin, ngunit ang init na naiwan nito ay nananatili. Tulad ng mga damdaming hindi pa nila kayang pangalanan, ngunit pareho nilang nararamdaman. Tahimik, mabagal, at hindi na madaling balewalain. May mga sandali na kahit tahimik ang paligid, may bagyong unti-unting nabubuo sa ilalim ng katahimikan. At sa araw na yon, naramdaman ni Ningning ang kakaibang tensyon sa loob ng hotel. Hindi ito lantaran, hindi ito maingay. Ngunit parang may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. May mga bulong na hindi niya marinig ng buo,
ngunit sapat upang iparamdam na siya ang paksa. Ang liwanag sa lobby ay pareho pa rin. Ang marmol ay kasing kinis ng dati, ngunit sa bawat refleksyon na nakikita niya sa sahig, parang may ibang bersyon ng sarili niya ang nakatingin pabalik. Isang bersyon na hindi na sigurado kung saan siya nabibilang. Nang tawagin siya sa isang meeting room, hindi siya nagtanong kung bakit, dahil sanay na siyang sumunod. Ngunit sa sandaling pumasok siya, agad niyang naramdaman ang pagbabago ng hangin. Nandoon si Jiang, nakaupo ng tuwid, ang ngiti ay manipis ngunit may talim, at ang mga mata ay parang naghihintay lamang ng tamang sandali upang umatake. "So ikaw si Ningning," sabi nito, parang simpleng pagpapakilala. Ngunit sa tono nito, malinaw na hindi iyon ang tunay na layunin. Hindi agad sumagot si Ningning, hindi dahil natatakot siya, kundi dahil pinipili niyang huwag bigyan ng kapangyarihan ang sitwasyon sa pamamagitan ng salita. Ngunit hindi iyon sapat para pigilan ang susunod na pangyayari. "Narinig ko," dagdag ni Jiang, mas mababa ang boses ngunit mas malinaw, "na mabilis kang umangat, nakakabilib." Ang papuri ay parang may lason, at kahit hindi niya ito tinanggap, ramdam niya ang intensyon sa likod nito. "Ginagawa ko lang ang trabaho ko," sagot niya, diretso, at sa sandaling iyon, may bahagyang katahimikan na parang nag-aantay ng susunod na galaw. Ngunit hindi na siya pinaghintay. Isang kahon ang inilapag sa mesa, marahan ngunit may diin, at nang buksan ito ni Jiang, ang liwanag mula sa loob ay parang sumiklab, isang kwintas, kumikinang, malinaw na hindi pangkaraniwan, at sa sandaling iyon, may kung anong malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Ningning. "Nakita mo na ba ito?" tanong ni Jiang, at kahit hindi pa siya sumasagot, alam na niya kung saan papunta ang eksena. "Hindi po," sagot niya, ngunit bago pa matapos ang salita, tumayo siyang, lumapit ng kaunti, at sa isang iglap, ang kwintas ay wala na sa kahon at ang tingin ng lahat ay nasa kanya. "Talaga?" sabi nito, at ang nangiti ay tuluyan ng nawala. Napalitan ng malamig na determinasyon, "Kasi nakita ka naming may suot na ganito." Parang may pumutok sa loob ng silid, hindi literal, kundi sa paraan ng pagtingin ng mga tao. Sa paraan ng paghinga ng hangin na parang biglang naging mas mabigat. "Hindi ko po ninakaw yan," agad na sagot ni Ningning. Hindi mataas ang boses, ngunit malinaw, at sa pagkakataong iyon, hindi siya umatras. Ngunit ang mga bulong ay nagsimula na mahina, sunod-sunod, parang ulan na unti-unting lumalakas. "Ganun ba?" sabi ni Jiang, at sa sandaling iyon, may inilabas itong isang papel, parang ebidensya, parang katotohanan na hindi na kailangang patunayan. "May nakakita sa'yo at may record." Hindi na siya sumagot agad, dahil alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi iyon sapat para baguhin ang direksyon ng sitwasyon. Ngunit bago pa tuluyang lumalim ang gulo, bumukas ang pinto, at ang presensya ni Yuhan ay parang liwanag na biglang pumasok sa silid. Hindi mainit, ngunit sapat upang makita ang lahat ng malinaw. "Ano ang nangyayari dito?" tanong niya, at ang boses niya ay hindi malakas, ngunit sapat upang patahimikin ang lahat. Agad nagsalita si Jiang, parang naghihintay lamang ng pagkakataon. "Ninakaw niya ang kwintas mo." Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa pagitan nila, mabigat, diretso, at sa sandaling iyon, napatingin si Yuhan kay Ningning. Hindi galit, hindi agad naniniwala, kundi parang naghahanap ng sagot sa mata niya. "Hindi ko ginawa yan," sabi ni Ningning, at sa pagkakataong iyon, ang boses niya ay mas matatag kaysa dati. Parang may pinaghuhugutan na hindi niya palubos na uunawaan. Tahimik si Yuhan sandali, at sa katahimikang yon, parang huminto ang oras. Parang lahat ay naghihintay kung ano ang magiging desisyon niya. "Saan galing ang kwintas?" tanong niya sa huli. Hindi kay Ningning, kundi kay Jiang. "Sa auction," sagot nito agad. "Ikaw mismo ang bumili nito para sa asawa mo." Sa sandaling iyon, may kakaibang pagbabago sa mukha ni Yuhan. Hindi halata sa iba, ngunit sapat para kay Ningning na makita.
parang may bahagi ng puzzle na biglang nag-click sa isip niya. Dahan-dahan siyang lumapit, kinuha ang kwintas, at tiningnan ito ng malapitan. Parang hindi lamang alahas ang tinitingnan, kundi isang bagay na may mas malalim na kahulugan. At sigurado ka na ito ang kwintas na yon? Tanong niya. At sa unang pagkakataon, may bahagyang diin sa boses niya. Oo, sagot ni Jiang, ngunit may maliit na pag-aalinlangan na pumasok sa tono nito. Iyan ang Midsummer Dream, iisa lang sa buong mundo. Tahimik nang ngumiti si Yuhan, bahagya lamang, ngunit sapat upang magbago ang direksyon ng eksena. Kung ganoon, sabi niya, bakit mali ang detalye? Hindi agad nakasagot si Jiang, at sa sandaling yon, ang silid ay muling napuno ng katahimikan, hindi na tensyonado, kundi puno ng pagdududa. Ang tunay na kwintas, dagdag ni Yuhan, may ukit na hindi ito. Parang may pumutok muli, ngunit sa pagkakataong ito, ang target ay hindi si Ningning kundi ang paratang mismo. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kwintas sa mesa at tumingin kay Ningning, diretsyo, malinaw, at sa unang pagkakataon, may kumpiyansa na hindi niya tinago. Hindi siya magnanakaw. Ang apat na salitang iyon ay parang sapat upang baguhin ang lahat. Ang tingin ng mga tao, ang tono ng silid, ang direksyon ng usapan. Ngunit para kay Ningning, hindi iyon basta depensa, kundi isang bagay na mas malalim. Isang tiwala na hindi niya hiniling ngunit ibinigay sa kanya. Hindi siya agad nagsalita dahil sa loob niya may kung anong gumalaw. Isang pakiramdam na hindi niya agad maipaliwanag, parang may bahagi ng sarili niya na unti-unting nagigising matapos ang mahabang panahon ng pananahimik. Sa labas ng silid, ang ilaw sa hallway ay pareho pa rin. Ang mundo ay hindi nagbago. Ngunit para sa kanila, may isang bagay na tuluyang nag-shift. Isang linya na hindi na nila pwedeng balikan. Isang punto kung saan ang lahat ay naging mas personal kaysa sa inaasahan. At habang lumalabas sila, hindi sila nag-usap agad. Ngunit sa katahimikang yon, mas malinaw ang lahat. Ang pagitan nila ay hindi na kasing layo tulad ng dati. At ang mga tanong na dati ay iniiwasan ay unti-unti nang lumalapit sa sagot. Ang gabi ng piging ay dumating na parang isang eksenang maingat na inayos. Mga ilaw na nakasabit na parang mga bituin na kontrolado. Musika na hindi masyadong malakas ngunit sapat upang punan ang katahimikan. At mga taong nakangiti na parang bawat isa ay may sariling papel na kailangang gampanan. Ngunit sa loob ni Ningning, walang kahit anong maayos. Ang lahat ay parang sabay-sabay na gumagalaw. Ang alaala ng mga paratang, ang tingin ni Yuhan sa kanya, at ang pakiramdam na kahit saan siya tumingin, may mga matang naghihintay ng pagkakamali niya. Suot niya ang damit na pinili ni Yuhan at sa bawat hakbang niya papasok sa venue, nararamdaman niya ang kakaibang distansya mula sa sarili niyang katawan. Parang siya ay nanonood lamang ng isang bersyon ng sarili niya na hindi niya lubos kilala. Ang mga ilaw ay tumatama sa tela, kumikislap sa bawat galaw, ngunit ang pakiramdam sa loob niya ay nananatiling mabigat. Parang may kulang, parang may mali na hindi niya mahanap. Maganda ka ngayon, sabi ng isang kasamahan, ngunit ang tono ay hindi malinaw kung papuri o pagdududa. At sa halip ng ngumiti, tumango lamang si Ningning dahil mas madali ang tumanggap ng salita kaysa iproseso ang kahulugan nito. Sa kabilang bahagi ng silid, nakatayo si Jiang, ang mga mata ay agad na tumuon sa kanya. At kahit walang salita, malinaw ang mensahe. Hindi pa tapos ang laban. Hindi siya lumapit agad, ngunit ang presensya niya ay parang anino na sumusunod sa bawat galaw ni Ningning, naghihintay lamang ng tamang sandali upang kumilos. Nang sa wakas ay nagsimula ang programa, ang lahat ay tila normal. Mga papuri, mga anunsyo, mga ngiti na paulit-ulit. Ngunit sa ilalim nito, may tensyon na hindi nawawala at si Ningning ay patuloy na nakabantay, hindi dahil gusto niya, kundi dahil alam niyang may darating. At dumating nga ito, hindi sa paraan na inaasahan niya, kundi mas tahimik,
mas mapanlinlang. Isang inumin ang inabot sa kanya, walang kakaiba sa itsura, walang kakaiba sa amoy, at sa sandaling iyon, hindi siya nag-alinlangan. Dahil sa dami ng bagay na iniisip niya, ang simpleng pag-inom ay tila walang kahulugan. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, may kakaibang init na nagsimulang gumapang sa loob niya. Hindi ito tulad ng normal na pagod, hindi rin ito simpleng hilo, kundi isang uri ng init na parang nagmumula sa loob, parang may apoy na unti-unting lumalaki. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit ang paligid ay nagsimulang maging malabo. Ang mga ilaw ay parang kumikislap ng sobra. Ang mga boses ay parang lumalayo at lumalapit ng sabay. At ang bawat hakbang ay parang hindi niya kontrolado. Ayos ka lang? May tanong na narinig niya, ngunit hindi niya agad matukoy kung kanino galing. At bago pa siya makasagot, naramdaman niya ang pagikot ng mundo. Sa gitna ng kaguluhan, may isang presensya na lumapit. Malamig, matatag, pamilyar. At kahit hindi niya makita ng malinaw, alam niya kung sino yon. Ningning, tawag ni Yuhan. At sa boses na iyon, may kakaibang lakas na parang humahawak sa kanya kahit nawawala ang balanse niya. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas ng venue, kung paano siya napunta sa isang tahimik na silid, kung paano nawala ang ingay ng mundo. Ang alam lamang niya ay ang init na patuloy na lumalakas, ang hininga niya na nagiging mabigat, at ang presensya ni Yuhan na tila mas malapit kaysa dati. May ginawa sila sa'yo, sabi nito, mababa ang boses, at sa unang pagkakataon, may galit na hindi nito itinago. Mainit! Iyon lamang ang nasabi ni Ningning, at sa sandaling iyon, hindi na niya kayang itago ang nararamdaman. Hindi lamang ang pisikal na init, kundi ang emosyon na matagal na niyang pinipigilan, ang pagod, ang takot, ang pagnanais na may makaintindi sa kanya, kahit sandali lang. Sandali, kukuha ako ng doktor, sabi ni Yuhan, ngunit bago pa siya makaalis, may kamay na humawak sa kanya. Mahina, nanginginig, ngunit may desperasyon na hindi niya inaasahan. Huwag kang umalis. Sa simpleng pakiusap na yon, may kung anong bumagsak sa loob ni Yuhan, isang depensa na matagal niyang itinayo, isang distansya na sinadya niyang panatilihin. Hindi kita iiwan, sagot niya. At sa pagkakataong iyon, hindi iyon pangako lamang, kundi isang desisyon. Ang mga sumunod na sandali ay parang lumutang sa pagitan ng realidad at pakiramdam. Walang malinaw na linya, walang tamang distansya. Tanging dalawang taong parehong nawawala sa kontrol, parehong hinaharap ang isang bagay na hindi nila planado. Ang init ni Ningning ay parang apoy na hindi mapatay. At sa gitna nito, si Yuhan ay hindi na lamang tagamasid, kundi bahagi ng eksena. Hindi bilang CEO, hindi bilang asawa sa papel, kundi bilang isang taong may nararamdaman na hindi niya na kayang itanggi. Sa katahimikan ng silid, walang malakas na salita, walang dramatikong eksena, tanging mga hininga, mga galaw na hindi sinasadya, at ang unti-unting pagbagsak ng lahat ng hadlang na matagal nilang pinanghawakan. At nang tuluyang tumahimik ang lahat, nang ang gabi ay lumalim at ang mundo ay tila huminto, ang naiwan lamang ay ang bigat ng nangyari. Isang katotohanang hindi na nila kayang baliwalain, isang linya na tuluyan ng nalampasan. Sa unang liwanag ng umaga, si Ningning ay nagising sa isang silid na hindi pamilyar. Ang ulo ay mabigat, ang katawan ay may kakaibang pagod, at sa sandaling iyon, bumalik ang lahat. Ang gabi, ang init, ang presensya ni Yuhan. Napaupo siya agad, ang puso ay mabilis ang tibok, at sa paligid niya, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Nasaan siya? Mahina niyang tanong sa sarili, at sa sandaling iyon, hindi niya alam kung alin ang mas nakakatakot, ang nangyari o ang katotohanang may bahagi sa kanya na hindi ganap na nagsisisi. Ang umaga ay pumasok sa silid na parang hindi ito ang parehong mundo na iniwan nila kagabi. Ang liwanag ay malambot, halos mapagpatawad, ngunit sa loob ni Ningning, walang kahit anong gaan. Tanging ang bigat ng alaala na unti-unting bumabalik sa kanya, malinaw, sunod-sunod,
at hindi niya kayang pigilan. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang sinusubukan niyang ayusin ang isip niya. Ngunit sa bawat pagsubok, nabuuin ang luhika ng nangyari. Mas lalo lamang itong nagiging emosyon. Isang halo ng hiya, pagkalito, at isang bagay na mas tahimik ngunit mas mapanganib. Isang damdaming hindi niya gustong pangalanan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakaupo roon bago niya napansin ang isang maliit na detalye. Isang jacket na nakasabit sa likod ng upuan. Pamilyar. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang may presensya pa rin si Yuhan kahit wala siya roon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang tela, parang may hinahanap na sagot sa loob nito. Ngunit ang nahanap lamang niya ay ang katotohanang hindi na nila kayang ibalik ang lahat sa dati. Lumabas siya ng silid na parang naglalakad sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng dati niyang sarili at ang mundong hindi niya pa nauunawaan. At habang bumabalik siya sa ospital upang tingnan ang kapatid niya, ang bawat hakbang ay parang may kasamang tanong na hindi niya kayang sagutin. Sa loob ng silid ng ospital, ang amoy ng antiseptic ay pareho pa rin. Ang tunog ng makina ay pareho pa rin. Ngunit ang pakiramdam niya ay iba. Parang may bahagi ng sarili niya na naiwan sa ibang lugar, sa ibang gabi, sa isang sandaling hindi niya maibabalik. Ate, mahina ang boses ng kapatid niya at sa sandaling iyon, bumalik siya sa realidad, bumalik sa dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na mga salita. Alam ko na, dagdag nito at sa simpleng pangungusap na yon, naramdaman ni Ningning ang lamig na parang biglang bumalot sa kanya. Ano ang alam mo? Tanong niya. Pilit pinipigilan ang kaba na unti-unting tumataas sa dibdib niya. Tungkol sa pera at kung paano mo yon nakuha. Parang may sumabog sa loob niya, hindi malakas, ngunit sapat upang gumuho ang lahat ng pinipilit niyang itago. Hindi totoo yan, agad niyang sagot. Ngunit sa pagkakataong yon, ang boses niya ay hindi kasing sigurado tulad ng dati. May nagsabi sa akin, dagdag ng kapatid niya, at ang mga mata nito ay puno ng sakit na mas mahirap tanggapin kaysa sa anumang paratang na ipinagbili mo ang sarili mo para sa akin. Sa sandaling iyon, hindi na mahalaga kung sino ang nagsabi, kung paano nila nalaman. Ang mahalaga ay ang katotohanang nasaktan ang taong pinoprotektahan niya. At iyon ang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Hindi ko ginawa yon, sabi niya. Mas mahina ngayon, hindi dahil hindi siya nagsasabi ng totoo, kundi dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat nang hindi masisira ang natitirang tiwala. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, bumukas ang pinto at ang presensya ni Yuhan ay muling pumasok sa mundo niya. Hindi bilang isang CEO, hindi bilang isang pangalan sa kontrata, kundi bilang isang taong may desisyon na dala. Ako ang nagbayad, sabi niya, diretso, at ang boses niya ay malinaw, walang pag-aalinlangan. Napatingin si Ningning sa kanya. Ang mga mata ay puno ng tanong, ngunit hindi siya agad nagsalita. Dahil sa loob niya, may kung anong gumagalaw, isang halo ng pasasalamat at galit, ng pag-asa at takot. Hindi namin kailangang gawin iyon, dagdag ni Yuhan, nakatingin sa kapatid niya, wala siyang kailangang isakripisyo. Tahimik ang silid matapos iyon, at sa katahimikang iyon, mas malinaw ang bawat hininga, bawat galaw, bawat emosyon na hindi nila kayang itago. Totoo ba yon, ate? Tanong ng kapatid niya. At sa pagkakataong iyon, si Ningning ay hindi agad sumagot. Dahil ang sagot ay hindi simpleng oo o hindi. Ito ay isang kwento na hindi niya kayang ikwento ng buo. Hindi ganon kasimple, sabi niya sa huli. At sa simpleng pangungusap na yon, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng bagay na hindi niya nasabi. Paglabas nila ng ospital, ang hangin ay mas malamig. Parang may gustong linisin ngunit hindi kayang abutin ang loob niya. Bakit mo ginawa yon? Tanong niya kay Yuhan. Diretso, hindi na umiiwas, at sa pagkakataong iyon, hindi siya natatakot sa sagot. Dahil gusto ko, sagot nito, simple,
Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may lalim na hindi niya agad maabot. Hindi sapat yon, sagot ni Ningning, at ang boses niya ay bahagyang nanginginig, hindi dahil mahina siya, kundi dahil ang emosyon ay masyadong malapit sa ibabaw. Saglit na natahimik si Yuhan, at nang magsalita siya muli, ang boses niya ay mas mababa, mas personal. Kung sabihin kong mahal kita, magiging sapat ba? Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo, hindi dahil sa drama, kundi dahil ang tanong ay masyadong direkta, masyadong totoo, at hindi niya kayang sagutin nang hindi binabago ang lahat. Ngunit bago pa siya makasagot, umiling siya. Dahan-dahan, hindi bilang pagtanggi sa kanya, kundi bilang pagtanggi sa sitwasyon. May asawa ako, sabi niya, at ang salitang iyon ay parang pader na muli niyang itinayo sa pagitan nila. At kahit anong mangyari, hindi ko pwedeng kalimutan yon. Tahimik si Yuhan, ngunit sa mata niya, may desisyon na hindi niya na kayang itago. Isang determinasyon na hindi na lamang tungkol sa nararamdaman niya, kundi tungkol sa gagawin niya. Kung ganoon, sabi niya, aayusin ko ang lahat. Hindi niya ipinaliwanag kung paano, hindi niya sinabi kung kailan. Ngunit sa paraan ng pagsabi niya, malinaw na hindi iyon pangako lamang, kundi isang simula. At habang nakatayo sila sa ilalim ng malamig na hangin, may isang bagay na parehong malinaw sa kanila. Ang relasyon nila ay hindi na simpleng kasunduan, hindi na simpleng obligasyon, kundi isang bagay na mas komplikado, mas totoo, at mas mahirap takasan. Sa malayo, ang ilaw ng lungsod ay kumikislap, parang mga bituin na hindi maabot. Ngunit sa pagitan nila, may isang liwanag na unti-unting lumalakas. Isang liwanag na hindi nila kayang baliwalain, kahit alam nilang maaari itong sumunog sa kanila sa huli. May mga gabi na ang katahimikan ay mas maingay kaysa sa anumang sigaw. At sa gabing iyon, habang nakaupo si Ningning sa loob ng kanyang maliit na kwarto, hawak ang telepono na ilang beses na niyang binuksan at isinara, naramdaman niyang parang ang mundo sa labas ay patuloy na umaandar, ngunit siya ay nananatili sa isang lugar na hindi niya alam kung paano lalabasan. Ang mga salita ni Yuhan ay paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Hindi bilang alaala, kundi bilang tanong, bilang posibilidad, bilang isang bagay na hindi niya kayang tanggihan, ngunit hindi rin niya kayang tanggapin. At sa bawat paghinga, parang mas lalong lumalalim ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin, kahit hindi pa niya alam kung kailan. Ngunit hindi niya inaasahan na ang mundo ay hindi maghihintay sa kanya na maging handa. Kinabukasan, ang pangalan niya ay nasa lahat ng lugar, hindi sa paraang pinapangarap ng sinuman, kundi sa paraang sumisira sa katahimikan na matagal niyang pinrotektahan. Sa loob ng opisina, ang mga bulong ay hindi na mahina, hindi na nagtatago, at kahit hindi niya pa nakikita ang mismong pinagmulan, ramdam na niya ang epekto. Ang mga tingin ay mas matagal, ang mga ngiti ay mas pilit, at ang distansya sa pagitan niya at ng iba ay mas malinaw kaysa dati. Nakita mo ba? Bulong ng isa, hindi sapat na mahina upang hindi niya marinig. Siya yun sa video. Hindi niya agad tinanong kung anong video, dahil sa paraan ng pagkakasabi nito, parang alam na niya, parang may bahagi sa kanya na matagal nang naghihintay na mangyari ito. At nang sa wakas ay makita niya ang screen ng telepono, ang mundo ay parang huminto. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa isang uri ng pagkilala. Ang eksena, ang silid, ang katawan niya na hindi niya kontrolado, at ang katotohanang ang isang pribadong sandali ay naging pampublikong usapan. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Sa halip, nanatili siyang tahimik dahil ang sakit ay masyadong malalim para maging maingay, masyadong personal para maging eksena. Ngunit sa loob niya, may isang bagay na tuluyang nabasag. Hindi ang dignidad niya, kundi ang paniniwala niya na kaya niyang itago ang sarili niya mula sa mundo. Ningning, may boses na tumawag sa kanya, ngunit hindi niya agad tiningnan kung sino. Dahil sa sandaling iyon, hindi niya alam kung kaya niyang makita ang mukha ng sinuman. Ngunit ang boses ay muling nagsalita, mas malinaw, mas matatag,
pumasok ka. Sa opisina ni Yuhan, ang hangin ay mas mabigat kaysa dati at habang nakatayo siya sa harap nito, hindi siya sigurado kung ano ang mararamdaman, hiya, galit o pagod. Dahil ang lahat ay sabay-sabay na naroon. Hindi mo kailangang ipaliwanag, sabi ni Yuhan. At sa simpleng pangungusap na yon, may kakaibang init na hindi niya inaasahan. Pero totoo, sagot ni Ningning, hindi bilang pag-amin ng kasalanan, kundi bilang pagtanggap ng realidad. Lahat ng nakita nila, nangyari. Tahimik si Yuhan sandali, at sa katahimikang iyon, mas malinaw ang tensyon. Hindi sa pagitan nila, kundi sa pagitan ng nangyari at ng kung ano ang gagawin nila ngayon. Hindi iyon ang mahalaga, sabi niya sa huli, at ang boses niya ay mas mababa, mas kontrolado. Ang mahalaga ay kung sino ang naglabas nito. Sa sandaling iyon, may pumasok na galit sa loob ni Ningning. Hindi dahil sa video, kundi dahil sa katotohanang may taong sadyang sinira siya. Si Jiang, sabi niya, halos walang pag-aalinlangan dahil kahit walang ebidensya, malinaw sa kanya kung sino ang may dahilan. Tumango si Yuhan, parang inaasahan na niya ang sagot, at sa sandaling iyon, may desisyon na agad siyang ginawa. Hindi na kailangan ng kumpirmasyon, hindi na kailangan ng mas mahabang proseso. Aayusin ko, sabi niya, at sa tono niya, hindi iyon pangako, kundi isang utos sa sarili niya. Ngunit bago pa siya makaalis, muling nagsalita si Ningning, at sa pagkakataong iyon, ang boses niya ay hindi na mahina, hindi na nag-aalangan. Hindi mo kailangang gawin iyon para sa akin. Huminto si Yuhan at dahan-dahang tumingin sa kanya. Parang sinusukat ang distansya sa pagitan ng mga salita at ng tunay niyang nararamdaman. Hindi ko ginagawa ito para sa iyo, sagot niya. Ngunit sa mata niya, may katotohanang hindi niya itinanggi. Ginagawa ko ito dahil mali. Sa sandaling iyon, may kakaibang katahimikan na bumalot sa kanila. Hindi awkward, hindi mabigat, kundi puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Lumipas ang ilang oras at tulad ng biglaang paglabas ng video, ganoon din ito biglang nawala. Ang mga link ay hindi na gumagana. Ang mga post ay unti-unting nawawala. At ang mga usapan ay napalitan ng ibang bagay. Ngunit ang epekto ay nanatili. Hindi sa mundo, kundi sa loob ni Ningning. Tinanggal na, sabi ng isang kasamahan, may halong pagtataka, parang walang nangyari. Ngunit alam ni Ningning na may nangyari, hindi sa internet, kundi sa kanya, sa paraan ng pagtingin niya sa sarili niya, sa paraan ng pagharap niya sa mundo. Nang gabing iyon, muli siyang naglakad sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod. Ang hangin ay malamig, at kahit walang ulan, may pakiramdam na parang may bumabagsak pa rin sa kanya. Hindi tubig, kundi mga tanong, mga alaala, mga bagay na hindi niya pa kayang bitawan. At sa kabilang bahagi ng lungsod, si Yuhan ay nakatayo sa loob ng kanyang opisina, nakatingin sa mga dokumento na hindi niya binabasa dahil sa isip niya, iisa lamang ang malinaw. Hindi na sapat ang pananatiling tahimik, hindi na sapat ang pagiging observer, dahil ang lahat ay unti-unti nang nagiging personal. Sa pagitan nila, may isang linya na tuluyan ng nabura. Isang linya na dati ay naghihiwalay sa kontrata at sa damdamin. At ngayon, wala na. Pinalitan ng isang bagay na mas totoo, mas magulo, at mas mahirap kontrolin. May mga desisyon na hindi dumadating bilang sigaw, kundi bilang tahimik na pag-amin sa sarili. At sa umagang yon, habang hawak ni Ningning ang sobre na naglalaman ng marriage certificate, naramdaman niyang ang bigat nito ay hindi lamang papel, kundi isang buong taon ng mga bagay na hindi niya kailanman naintindihan ng buo. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa bintana ng maliit niyang kwarto. Malinaw, halos mapanlinlang sa pagiging normal, ngunit sa loob niya, ang lahat ay parang nasa gilid ng pagbabago. Isang hakbang na maaaring magpalaya sa kanya o tuluyang magpabago ng direksyon ng buhay niya. Hindi niya agad binuksan ang sobre. Sa halip, hinawakan niya ito ng mahigpit, parang may takot na
Kapag tiningnan niya ang laman nito, magiging totoo ang lahat at wala nang babalikan. Sa isip niya, paulit-ulit ang mga eksena, ang ospital, ang kontrata, ang unang tingin ni Yuhan na malamig at walang pakialam, at ang mga huling sandali kung saan ang lamig na iyon ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas mahirap tanggihan. Sa Civil Affairs Bureau, ang hangin ay mas malamig kaysa sa labas at ang mga tao ay dumadaan na parang bawat isa ay may sariling kwento ng simula o pagtatapos. At sa gitna nito, nakatayo si Ningning, tahimik, hawak ang papel na parang isang tanong na hindi niya kayang sagutin mag-isa. Hindi pa dumarating si Yuhan at sa bawat minuto na lumilipas, nararamdaman niyang parang may oras na ibinibigay sa kanya ang mundo. Oras para umatras, para magbago ng isip, para isipin kung ano ba talaga ang gusto niya. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, may boses na pumasok sa katahimikan. Pamilyar, may halong pagmamadali, at may emosyon na hindi niya inaasahan. Ningning. Paglingon niya, naroon ang ina ni Yuhan, bahagyang hinihingal, ngunit ang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi niya kailanman nakita noon. "Huwag mo munang gawin to," sabi nito, diretso, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Ningning ang kakaibang paggalaw sa dibdib niya. Hindi dahil nagbago ang desisyon niya, kundi dahil may taong sinusubukang pigilan siya, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pakialam. "Nanay," mahina niyang sagot, at ang salitang iyon ay may ibang bigat ngayon. Hindi na lamang tawag, kundi isang ugnayan na, kahit hindi niya planado ay naging totoo. "Ito na po ang tama," dagdag niya, hindi bilang depensa, kundi bilang isang bagay na matagal na niyang inisip. Ngunit hindi umatras ang ina ni Yuhan. Sa halip, lumapit ito, hinawakan ng kamay niya, at sa simpleng galaw na yon, may init na hindi niya kayang itanggi. "Alam mo ba kung sino talaga ang pinakasalan mo?" Tanong nito, at sa unang pagkakataon, may kakaibang tono sa boses nito, parang may sikreto na matagal nang itinago. Hindi agad sumagot si Ningning, dahil ang tanong ay parang mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Parang may bahagi ng katotohanan na hindi pa niya nakikita. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Bago pa makasagot ang ina, may isa pang presensya na pumasok. Mabilis ang hakbang, mabigat ang hininga, at sa sandaling iyon, hindi na kailangan ng salita upang malaman kung sino iyon. "Ningning," tawag ni Yuhan, at sa boses niya may halong pagod at determinasyon. Parang tumakbo siya hindi lamang para makarating, kundi para habulin ang isang bagay na maaring mawala. Nagkatinginan sila, at sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa paligid ay parang nawala. Walang ibang tao, walang ibang kwento, tanging silang dalawa, at ang tanong na matagal na nilang iniiwasan. "Nandito na ako," sabi ni Yuhan. Mas mahina ngayon, ngunit mas totoo, at sa paraan ng pagsabi niya, parang hindi lamang yun tungkol sa pagdating niya sa lugar, kundi sa pagdating niya sa isang desisyon. Hindi agad nagsalita si Ningning dahil sa loob niya, ang lahat ay sabay-sabay. Ang utang na loob, ang sakit, ang mga alaala, at ang damdaming hindi niya kayang pangalanan. "Huli na," sabi niya sa huli, ngunit ang boses niya ay hindi matigas, kundi parang nagtatanong kung totoo nga ba yon. "Huli lang kung pipiliin nating tapusin," sagot ni Yuhan, at sa pagkakataong yon, wala nang distansya sa boses niya, wala nang pader. Pero kung pipiliin nating ayusin, hindi pa tapos. Tahimik ang sandaling iyon, at sa katahimikang iyon, mas malinaw ang lahat. Ang mga bagay na hindi nila nasabi, ang mga desisyong hindi pa nila nagagawa, at ang katotohanang kahit gaano nila pilitin, may ugnayan na nabuo na hindi na basta mawawala. Sa gilid ng eksena, ang ina ni Yuhan ay tahimik na nakatingin. Ang mga mata ay may halong pag-asa at pangamba. Ngunit hindi na siya nagsalita dahil alam niyang ang susunod na mangyayari ay hindi na niya kontrolado. At sa gitna ng lahat, si Ningning ay nakatayo pa rin, hawak ang papel. Ngunit ngayon, hindi na ito ang tanging bagay na mabigat sa kamay niya. Ang puso niya ay mas mabigat, mas puno,
at mas handang gumawa ng desisyon na hindi na lamang para sa iba kundi para sa sarili niya. Sa labas, ang ilaw ng araw ay mas maliwanag at ang mundo ay patuloy na umaandar. Ngunit sa sandaling iyon, may isang bagay na huminto, ang takbo ng kanilang relasyon bilang kontrata, at may isang bagong bagay na nagsisimula, tahimik ngunit totoo. May mga sandali na ang buhay ay hindi nagbibigay ng malinaw na sagot, kundi hinahayaan ka lamang tumayo sa gitna ng dalawang direksyon at maramdaman kung alin ang mas totoo. At sa sandaling iyon, habang hawak ni Ningning ang marriage certificate, na tila biglang naging mas magaang kaysa kanina, naramdaman niyang ang desisyon ay hindi na tungkol sa pagtakas, kundi tungkol sa pagpili. Hindi sa pagitan ng tama at mali, kundi sa pagitan ng takot at katotohanan. Ang liwanag ng umaga ay tumatama sa kanyang mukha, hindi na mapanlinlang, kundi parang tahimik na saksi sa kung ano man ang susunod niyang gagawin. At sa likod niya, ang mundo ay patuloy na gumagalaw, hindi naghihintay, hindi nag-a-adjust, kundi simpleng umiiral lamang. Tumingin siya kay Yuhan, hindi bilang CEO, hindi bilang lalaking pinakasalan niya sa papel, kundi bilang isang taong unti-unti niyang nakilala sa pagitan ng mga katahimikan, ng mga hindi sinasabi, ng mga sandaling hindi nila planado, ngunit naging totoo. Sa mata nito, wala na ang dating distansya, wala na ang malamig na kontrol. Sa halip, may isang uri ng pag-aalala na hindi na niya itinatago, isang uri ng katapatan na hindi perpekto ngunit malinaw. Hindi ko kayang ibalik ang lahat sa dati, mahina niyang sabi, at sa pagkakataong iyon, hindi iyon pagtanggi kundi isang pag-amin. Hindi ko rin gusto, sagot ni Yuhan, diretso, at sa simpleng sagot na yon, may kung anong gumaan sa hangin sa pagitan nila, parang may bahagi ng bigat na tuluyan nang nawala. Tahimik silang nagkatinginan sandali, at sa katahimikang iyon, mas malinaw ang lahat, ang mga bagay na hindi nila kayang baguhin, ang mga bagay na maaari pa nilang piliin, at ang katotohanang ang ugnayan nila ay hindi na isang kontrata na may simula at wakas, kundi isang bagay na patuloy na nabubuo, kahit hindi perpekto, kahit hindi planado. Ngunit ang mundo ay hindi titigil para sa kanila, at ang katotohanan ay may paraan ng pagbalik, kahit gaano pa nila gustong iwasan. Ang video, ang mga paratang, ang mga taong nasaktan at nanakit, lahat ng iyon ay bahagi ng kwento na kailangan nilang harapin, hindi bilang mag-isa, kundi bilang dalawang taong may parehong dahilan upang hindi na umatras. May mga bagay pa akong kailangang ayusin, sabi ni Yuhan, at sa tono niya, malinaw na hindi iyon simpleng problema, kundi isang buong sistema ng kasinungalingan at manipulasyon na kailangan niyang sirain. Hindi ko hahayaan na maulit to. Tumango si Ningning, hindi dahil umaasa siya na magiging madali ang lahat, kundi dahil sa unang pagkakataon, naniniwala siya na hindi niya kailangang harapin ang lahat mag-isa. Hindi na ako tatakbo, sagot niya. At sa simpleng pangungusap na yon, may lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Isang lakas na hindi galing sa pera, hindi galing sa posisyon, kundi sa desisyong manatili at lumaban. Sa likod nila, ang ina ni Yuhan ay tahimik na lumapit. Ang mga mata ay may halong luha, ngunit may ngiti na hindi niya kayang itago. Hindi ko kayo pipigilan, sabi nito, mahina ngunit malinaw. Pero huwag niyo ring kalimutan kung bakit kayo nagsimula. At sa paalalang yon, parang may piraso ng nakaraan na muling bumalik. Ang ospital, ang ulan, ang kontrata. Ngunit ngayon, hindi na yon tanikala, kundi alaala ng kung saan sila nanggaling at kung gaano kalayo na ang narating nila. Lumabas sila ng gusali na hindi magkahawak ng kamay, ngunit magkatabi, at sa pagitan nila, wala ng pader, wala ng malinaw na distansya. Tanging isang tahimik na pagkakaunawaan na hindi kailangang ipaliwanag. Ang hangin ay sariwa, ang liwanag ay mas malinaw, at kahit ang mga ingay ng lungsod ay tila mas magaan pakinggan. Parang may bagong simula na hindi nila hiniling, ngunit handa na nilang tanggapin. Hindi perpekto ang lahat. May mga sugat pa,
na kailangang maghilom, may mga tanong pa na kailangang sagutin, at may mga taong hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, may isang bagay na malinaw. Ang pag-ibig na nagsimula bilang isang kasunduan ay hindi na lamang isang obligasyon, kundi isang pagpili na ginagawa nila araw-araw, kahit mahirap, kahit hindi sigurado. At habang naglalakad sila sa ilalim ng liwanag na unti-unting sumasakop sa lungsod, may isang pakiramdam na parehong bago at pamilyar. Parang ang ulan na matagal nilang tinakasan ay sa wakas ay tumigil, at ang naiwan ay hindi katahimikan, kundi isang pagkakataon. Isang pagkakataon na magsimula muli. Hindi bilang dalawang taong nagtatago sa likod ng kontrata, kundi bilang dalawang taong handang makita ang isa't isa ng buo. Sa huli, hindi ito kwento ng perpektong pag-ibig, kundi kwento ng dalawang taong natutong manatili kahit madaling umalis, natutong umamin kahit mas madaling manahimik, at natutong magmahal hindi dahil kailangan, kundi dahil pinili nila. At sa ilalim ng liwanag na yon, tahimik ngunit malinaw, nagsimula ang kanilang tunay na kwento.